Itong October 10, 2025, sinalubong ang Pilipinas at ang mga taga Davao ng dalawang malungkot na balita. Ang una ay ang biglaang paglindol ng napakalakas at 7.6, intensity 7.6 dyan sa Davao. And later in the day, lumabas naman yung balita na na-deny yung motion ni ex-President Digong na for an interim release. Ano ang mga implikasyon nito sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas at sa kaso ni Rodrigo Duterte? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario at yan ang pag-uusapan natin. Noong pa lamang pong March 14, 2025, ilang araw matapos arestuhin si President Digong, naglabas na po ako ng video at sinabi ko na nga po na mukhang itong interim release ay medyo malabo. At bakit ko sinabi yan? Dahil po sa track record nitong ICC. Track record because wala pa silang nag-grant na interim release sa mga tao na are under detention for crimes against humanity. Diyan po sa ICC ay 11 na yung kanilang na-convict. 4 lamang yung nagkaroon na acquittal at 7 sa nakulong dyan ay namatay during the trial or even before nag-umpisa yung trial. That's why I was saddened when Rodrigo Duterte was arrested at sinasabi ko na nga dahil sa kanyang edad, there is a big possibility na yung pagsakay niya dun sa eroplano dito sa Villamor probably will be his last at time natatapak siya sa Pilipinas nang siya ay buhay pa. Ito ay hindi magandang larawan at hindi magandang marinig. Pero ito po ang masalimuot na katotohanan na nakaharap sa mga taga-suporta niya sa kasalukuyan. Ako sa tingin ko nung siya ay pumayag na sumakay sa eroplano, alam na niya ang consequences nito. Pero kailangan niyan itong gawin kasi nasasaktan na yung kanyang asawa, si Kitty Duterte, yung kanyang mga abogado, at yung mga sumusuporta sa kanya. At nakita niya yung deranged look nitong si General Torre at alam na niya na hindi niya mapipigilan in his physical capacity na siya ay bitbitin at saktan nitong si General Torre. Noong panahon na yun, parang si General Torre looked like a rabid dog. Talagang parang may rabies na galit siya at kailangan niyang gawin yung pagsasakay kay Rodrigo Duterte. I think this is one of those things that he was asked to do para sa mga susunod pa niyang mga promosyon, which eventually he got and then lost it. And isang malungkot na balita ito para sa mga taga-suporta ni President Digong. Pero paulit-ulit kong sinasabi, mga ilang beses ko nang sinabi sa inyo to, that most of the times, the story of freedom, the story of a revolution is written with the blood of the innocent, with the blood of the martyrs. We are yet to figure out or to find out if Rodrigo Duterte will be the Ninoy Aquino of Ferdinand Marcos Jr., as Ninoy was the martyr in the case of his father, Ferdinand Marcos Sr. It's something that it's hard to speculate with. Masakit po sa puso yan, lalo na sa mga nagmamahal kay President Digong. But we should not remove this possibility that because of his age, at lagi ko nang sinasabi to noon, that this is a race against time, that he may not be able to make it home alive. Matagal po bago matapos ang mga pagdinig dyan sa Hague. Inaabot din po ng taon. And ito ay mga taon na posibleng wala na ang ating President Digong. And we can only just pray that all things will work out for the better.
But this make me admire si President Digong more because when he left the Philippines, I believe that he knew what was at stake. He also knew nung bumaba siya nung 2022 the possibilities. He could have just stayed silent against Bongbong Marcos para hindi na lang magkaroon ng sigalot na ganito. But he loved his country so much na hindi niya matiis, na hindi sabihin yung kanyang nalalaman tungkol sa drug addiction ng ating presidente. I mean, coming from a time when he was fighting drugs, and then he will find out that the president is into drugs. And siguro in his mind and in his heart, it's something na hindi niya mapayagan kasi alam niya na ganito nga ang mangyayari sa ating bansa. And this is exactly what is happening right now. Dugmok sa kahirapan ng ating bansa, baon sa utang, pinagnanakawan ang pondo ng bayan, umabagsak ang ating ekonomiya, at patuloy na nakakaramdam ng gutom at hirap ang sambayan ng Pilipino. At sa gitna ng lahat ng yan, bigla pang pumasok itong trahedya ng lindol sa Mindanao. It started with Cebu, and then there was one in La Union, Luzon, and then now one in Mindanao. Kaya sinasabi ko rin po noon, itong mga pagsubok sa atin ay hindi pa po tapos. Marami pa tayong dadaanan. I think the country today is going through a cleansing process. At tayo ay mahihirapan, tayo ay luluha sa lahat ng mga bagay na ito na dadaan sa ating bansa, sa ating buhay. Pero sa pamamagitan po ng mga luha na yan, napapatak sa ating mga mata, sa pighating dadanasin natin, dito po huhugot ng tibay at lakas ng loob ang mga Pilipino. Sa mga luha na yan, maglilinaw ang ating paningin. Yung mga natutulog at nagtutulog-tulugan, baka naman magising ang kanilang kamalayan na kailangan na nilang manindigan, tumayo para sa ating bansa. Hindi na pwede yung patumpik-tumpik tayo sa pagsita sa korupsyon nang hindi mo sinisita yung mga korap. Pangalanan mo, sabihin mo, labanan mo hindi lang ang korupsyon, labanan mo ang mga korap. Kilala nyo sila, pero hindi nyo kayang pangalanan. At dito nag-uumpisa ang pagwawatak-watak ng ating bansa. At ang masaklap nito, baka ang mga trahedya pa na darating sa atin, kinakailangan pa magkaroon pa ng pangmalawakang mga trahedya bago ang Pilipino ay tunay na magigising. Yung mga nagtutulog-tulugan, mahirap po gisingin yan. Hayaan na natin sila. Huwag natin ilagay sa kamay ng mga taong ito ang kinabukasan ng ating bansa. Ang interes nila ay politika lang. Tayo ay nakikipaglaban para sa estado ng sambayan ng Pilipino, ng ating pamumuhay, ng ating kalayaan. Pero sa ating pong paglahok dito, sa ating pag-engage at paghanap ng katotohanan, lagi po tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Pagdasal po natin ang Mindanao at ang Davao. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.